nating sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa, sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananalig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pag-alabing mo ang pananampalataya ng mga nananalig sa iyo at ang mga kahilingan namin ay paunlakan mo upang kaming may mga sanga ng palaspas bilang parangal sa inaning tagumpay ni Kristo ay mamunga para sa iyo sa pagkakaisa namin sa kanyang mabubuting gawain kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. So huwag na po kayong aalis sa pwesto ninyo at lalapitan kayo ng mga ministers para bendisyonan ang inyong mga palaspas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Nang malapit na siya sa Bethphage at Betania, sa bundok na kung tawagi bundok ng mga Olibo, pinauna niya ang dalawang alagad, sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon, sa pagpasok do'y matatagpuan ninyo ang isang bisirong asnong nakatali. Hindi pa ito nasasakyan ni naman. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon." Kaya't lumakad ang mga inutusan at natagpuan nga nila ang asno ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus. Samantalang kinakalag nila ito, tinanong sila ng may-ari, "Bakit nyo kinakalagyan? Kailangan ito ng Panginoon," tugon nila. Dinala nila kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya'y pinasakay nila. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at sa kanyang daraanan na may inilalatag ng mga tao ang kanilang mga balabal. Nang malapit na siya, pasulong na sa libis ng bundok ng mga Olibo. Nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kababalaghang nasaksihan nila. Ang wika nila, "Purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos." Sinabi sa kanya ng ilang Pariseyong kasama ng karamihan, "Guro, sawayin mo nga ang inyong mga alagad." Sumagot siya, "Sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. So ang ginaganap natin ngayon ay ang pag-aalaala ng naganap sa buhay ng ating Panginoon sa pagpasok niya sa Jerusalem. So sa pagpasok nila sa Jerusalem, mayroon silang mga palaspas na ibinawagay nila at sumisigaw sila ng papuri sa Diyos sa kaitaasan sa hari. Ngunit hindi nila nalalaman na ang susuungin, ang nilalakaran ni Kristo ay ang pagpasok niya sa kamatayan at ang kanyang paghihirap.
Kaya ito'y inaalaala natin ngayon sa pamamagitan ng pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Kaya mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbubunyi kay Jesus. Halinang magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. So sa pagpasok po natin ng maayos, ay isa-isa po tayong papasok para hindi tayo magtulangan. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming maging iba sa amin para sa krus namin ay apurin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisip at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, marami ang lalain sa lingkod na ng Diyos, subalit ang kanyang pagtitiwala ay nasa Diyos. Masasalamin natin sa Kanya ang mga magaganap sa Panginoong Hesus. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin.
Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimagsik, ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako humipo na ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurahan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bawat taong makakita'y umiiling, nalulunso. Palibak na nagtatawag, sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Sa aking paligid, para akong nasa gitna niyong asong bababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masin. Hati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tumikay, dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin. Huwag mo talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Sa ikalawang pagbasa, umaawit ang mga unang Kristiyano ng himno tungkol sa kinosis ni Kristo o ang kanyang paglimot sa sarili. Dahil sa kanyang katapatan, si Kristo ay dinadakila ng Ama. Pakinggan natin ang himnong ipinamana ni Pablo.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Pagkus, hinubad niya lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya ay napakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahayag ng lahat na si Hesus Kristo ang Panginoon sa ikararangan ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumindig ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba. Dinala nila si Jesus kay Pilato, sinimulan nilang paratangan si Jesus. Ang taong ito'y naburi namin nanunulsol sa aming kababayan na magmagsik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis sa Sesar. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. Tinanong ni Pilato si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tumugon si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. ngunit nagpilit sila at nagwika. Sa pamamagitan ng kanyang mga tuloy, inuudyo kanyang maghimagsik ang buong Judea. Nagsimula sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga-Galilea si Jesus. At nang malamang siya mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon namay nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at na matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya't tinanong niya nang tinanong si Jesus, ngunit hindi ito sumagot kaunti man. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes
pati ng kanyang mga kawal. Sinuotan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At ng araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao at sinabi sa kanila, Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang paglulusol sa mga tao. Ngayon, sinisiyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kung walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes, kaya si Jesus ay pinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya't ipahahagupin ko na lamang siya sa kapalalayan. Tuwing Paskwa, kinakailangang magpalaya si Pilato ng isang pinangko para sa kanila. Subalit sabay-sabay na sumigaw ang madla. Patayin ang taong yan! Patayin! Patayin si Barabas! Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus. Ngunit sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus! Ipako sa krus! Ipako sa krus! Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato. Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya ipapatay. Ipahahagupin ko na lamang siya at sa kapalalayain. Katapwat, lalo nilang ipinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus. At sa wakas, ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay ayon sa hinihingi nila at ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasa lubong nila ang isang lalaki galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Cirene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananampitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad na mga bao, ang mga sinapok ko ng hindi nagdadalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tapunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman ang gagawin sa tuyo? May dinala pa silang dalawang salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao ay nakatayo roon at nanunood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, Iniligtas niya ang iba, iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal. Nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Naroon ding nakasulat sa ulunan ni Jesus sa wikang Griego, Latin at Hebreo ang ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga nasalaring nakabitin na nagwika, Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Ligtas mo ang iyong sarili.
pati na kami. Subalit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya kay Jesus, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. nang mag-iikalabindalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Nawalan ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa kamay mo'y pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. at pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Magsilhod po ang lahat. Nang makita ng kapitan ang nangyari, nagpuri siya sa Diyos at sinabi, Tunay kang matuwid ang taong ito. ang nangyaring ito'y nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid, at umuwi silang dinadampukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Gandang umaga sa inyo lahat. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang pagpasok natin sa simula ng mahal na araw. So sa mga susunod na araw, ay mahal na araw. Actually, ito ay Sunday, no? Yung tinatawag na Palm Sunday. Kaya dito lang sa Qatar yung Palm Friday. Okay? Pero kinasundan yung araw dito, yung susunod na linggo, ito yung mga mahal na araw. At sa linggo ay magsisimula ang linggo ng Palaspas. So ito yung panahon na pinaghandahan natin sa loob ng 40 araw na tinatawag natin Kwaresma. So ang Kwaresma ay natatapos at ito ay nagsisimula sa panahon na tinatawag nating Palaspas, magsisimula sa Palaspas hanggang sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya ito ay sinisimulan natin sa linggo ng Palaspas. At sinimulan natin sa labas ng simbahan upang alalahanin natin at ibalik natin sa ating alaala ang pangyayari noong panahon ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon na ating Diyos at sinasamba noong panahon na siya ay pumasok sa Jerusalem. So, kung kayo nakarating sa Holy Land, makikita mo yung isang malaking pinto doon. At yun ang pinasukan ni Jesus. Galing sa labas ng Jerusalem at papasok sa loob ng Jerusalem. So ang Jerusalem ay parang kung tingnan natin sa Pilipinas, yung nasa Manila, yung Intramuros. So nakabakod siya ng mataas at ang loob noon ay Jerusalem. At sa labas, sila ay galing sa labas at pumasok sa Jerusalem. Ngunit nung pumasok si Jesus, siya lamang ang tanging nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kanya. Ngunit ang mga tao noon, hindi nila alam. Kaya yung pagpasok na yon, ito ay ang paggunita sa marinal na pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem upang harapin niya ang nalalapit na kamatayan.
Kaya nung nasa labas sila ng Jerusalem, sumisigaw sila, Hosana sa anak ni David. Ngunit pagpasok sa loob ng Jerusalem, naiba na ang sigaw ng tao. Anong sinisigaw nila? Ipako sa krus, patayin ang taong yan. Kaya ito, ang unang bahagi ay ang paggunita natin sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, ang pagpasok niya sa Jerusalem. At ang ikalawang bahagi ay ang pagbasa ng kabuuan ng mga sakit o pasyon at ang muling pagkabuhay o tinatawag na kamatayan ng ating Panginoon. Ang kanyang pagpapakasakit at ang kanyang kamatayan. Kaya sa linggo ng Palaspas ay narinig natin ang buong pangyayari sa pag-aalay ng Panginoon ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Kaya yung pagbasa na ngayon, inuulit-ulit natin, taon-taon, upang ilagay sa isipan natin at sa damdamin natin ang ginawang pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus. Kaya kung titignan natin ang linggo ng Palaspas, kung kayo ay madalas na nanonood ng tinatawag na mga concert or musical concert. So bago mag-start ang musical concert, meron silang tinatawag na overture. At doon ay, it is a simple piece, no? That would summarize the whole of the concert. And they call that overture. Ngayon, ang linggo ng Palaspas, it is also, we can associate in the overture. At ano yun? Ito ang mangyayari sa mga banal na araw. Yung tinatawag nating Semana Santa. Ang pagpapakasakit, ang kamatayan, at ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya kung titignan natin ang mga galaw na ginanap natin sa simbahan, galing tayo sa labas at tayo ay nagprosesyon papasok sa loob ng simbahan. Ito ay nagpapaalaala sa atin ng dalawang bagay sa ating buhay, ang katotohanan ng ating buhay. Una, ang paglalakbay natin. Tulad ni Jesus, maglalakbay din tayo. At sa huling paglalakbay natin, haharapin din natin ang katulad ng hinarap ng ating Panginoon. At ano yung hinarap niya? Ang kamatayan. At dito ipinakita that it is not the end of our own journey. It is not the end of the journey of Jesus, that He would only die on the cross. But Jesus resurrected. And He destroyed death. These are the Paschal mystery that we would celebrate, especially in the celebration of the Holy Week. Ang pagpapakasakit, ang kamatayan, at ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya tayo ay may hawak na palaspas at naglalakad. Ngunit dadating sa katotohanan ng buhay natin, anong mangyayari? Tayo ay makakaranas din ng kamatayan. Kung ang kandila nga namamatay, di po ba? Tayo pa kaya? So dadanasin din natin yun. Ngunit kung titignan natin, kung tayo ay mamamatay, ano kaya ang pakinabang ng tao sa atin? Ito ay haharap sa atin o ihaharap sa atin ano ang naging kahulugan ng buhay natin. Di po ba kung titignan natin sa karanasan natin, kapag may namatay na isang miyembro ng pamilya, we can see that, o kung titignan natin, it is also a great blessing. Hindi dahil namatay siya. Ngunit sa kamatayan ng isang tao, dito nabubuklod muli ang pamilya. Bakit? Nagkikita-kita ang bawat isa. So sabi nga, huwag naman tayo magkita-kita kung may mamamatay lang. Kasi minsan nagkikita-kita lamang tayo kapag may namatay. Pero kapag walang namatay,
hindi na tayo magkikita-kita. At minsan, marami ng pagkakataon kapag mayroong namatay, ngunit hindi kalimitan, nagkakasundo-sundo ang bawat pamilya. Nagkakaharap at nagkakausap-usap sila. Bakit ko sinasabi yun? Sapagkat sa kabila ng kamatayan ng Panginoon, ito ay biyaya pa rin ang ibinigay niya. Bakit? Ipinakita dito sa pagbasa si Herodes at si Pilato. Sinabi dito, dati silang magkaaway. Pero dahil sa paglilitis nila kay Jesus, naging magkaibigan sila. At ito isang biyaya. At ganoon din, nung namatay si Jesus sa krus, dito natanto ng mga tao, tunay nga na ang taong ito ay matuwid. Tunay nga na ang taong ito ay anak ng Diyos. Ngunit hindi ko po sinasabing kailangan may mamatay. Ang hamon sa atin ay kailangan pa bang may mamatay upang tayo ay manalig? Kailangan pa bang may mamatay upang tayo ay magkasundo? Kailangan pa bang may mamatay upang tayo ay magkita-kita? Kaya ito'y paalala sa atin, huwag na nating hintayin ang mga pagkakataon yun. Sapagkat sinasabi din ng ating pananampalataya na ang kamatayan ni Jesus ay once and for all. And that is the death of Jesus that we experience the love and the salvation given to us. So hindi na niya kailangan mamatay upang tayo'y manalig. Sapagkat sa mga sulat at sa mga pagbasa na ibinigay sa atin, ito ang palatandaan na ang Diyos nito ay namatay upang tayo ay iligtas. Kaya sa makatuwid, ang kamatayan ni Jesus ay nagbunga. At ano ang bunga ng kamatayan nito? Una, ang kaligtasan. Ang kamatayan nito ay nagbunga rin ng binhi ng pananampalataya. Kaya nasabi ng isang tao, tunay nga na ang tao ito ay anak ng Diyos. So ito ang binhi ng pananampalataya. At sa pamamagitan mo, masasabi natin, tunay nga na ang Diyos nito ay si Kristo ay tunay na anak ng Diyos. So nawa, tayo rin, tingnan natin ang sarili natin. Sa ating kamatayan, nawa, ito ay may magandang bunga rin, katulad ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, inayayahan ko kayo sa mga araw nito, sa Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, Huwebes Santo, hanggang Linggo ng muling pagkabuhay, pagnilayan natin ang pagpapakasakit, ang kamatayan, at ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Kasi sinisimulan natin sa araw nito. Sa ilang sandali ng katahimikan ay alalahanin natin ang kamatayan ni Jesus sa krus. Ngayon ay magsitayo tayo. Sumasampalataya sa Diyos na may kapanganaman, sumasampalataya ng Yesu Cristo, isa ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatao siya ng Espiritu Santo, ipinamalaki sa pamilya-pilihan, pinagpapasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa utos ng matay ni Pilipin, nanao sa kalooban ng mga imam, ng may katuparaw ng buhay ng muli, pagkakita sa langit, lalo lumulong sa kanan ng Diyos sa mga
Manalangin tayo sa ating Ama na naghahangad na tayo maligtas sa pamamagitan ng pagpapakasakit, kamatayan, muling pagkabuhay ni Kristo. Dumalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway makibahagi ang simbahan, ang sambayanan ng Diyos sa pagpapakasakit ni Jesus sa pamamagitan ng pagsisisi sa ating mga kasalanan at pagtanggap sa krus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway tularan natin ang halimbawa ng nagsisising magnanakaw na umamin sa kanyang kasalanan at humiling sa Panginoon, alalahanin siya nito sa paraiso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway makatagpo ang mga naghihirap, nanghihina at nanlulupaypay ng aliw at lakas mula sa Diyos na nagmamahal at nag-aalay ng kanyang bugtong na anak. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway, piliin namin at iboto ang mga kandidatong may tapat na hangaring maglingkod sa tao at sa bayan ayon sa halimbawa ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dalangin natin ang mga pansarili natin kaibigan. Dakilang Ama, tulungan mo kaming tularan si Kristo na buong giting na tumungo sa Jerusalem para harapin ang pasakit ng Kalbaryo. Makibahagi nawa kami sa iyong kalawlatiang makalaki matapos naming sundan sa Jesus dito sa lupa. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos na mga makapangyarihan. Tanggapin mo ang Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kabuhayan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, kapagdagan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumami nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit sa ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahain minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo pagpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas natin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat siya sa lahat. Manaming makapangyarihan tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring sa laring. Sa pagmamalasakit niyang kami palayain sa kamatayan kinasusuungan namin. Kaya namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Bago niya pinag-iisang pusang loob na maging handog, ginawagan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yun. Iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa po namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, at Camilo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asa sila'y muling umubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkukulang at pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayo sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay
lagi sa iyo. At sa iyo. Bigay ang mahal sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga ininyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na patuloy sa iyo. Ngunit sa isang sandal lamang ay gagalap na ako. Huwag natin tayo ng katawan ng dugo ni Kristo hanggang sa mabigay sa buhay na walang hanggan. Amen.
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang. Kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, papundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, papundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mag-isip po ang lahat. Church announcements. We welcome all couples who will celebrate their wedding anniversary in the month of March to participate in the Marriage Renewal Mass on March 21 at 7 p.m. in the main church. The Plaza or Poor of St. Anthony Group will be distributing food kit to the underprivileged brothers and sisters living in Qatar. Each kit costs 50 riyals. If you are willing to sponsor these kits, please register your names at the parish office and special counters. The Lenten sacrifice envelopes, brown envelopes, are distributed during the season of Lent to support the poor and the needy. Please collect these envelopes and bring back with your contributions on or before Good Friday, March 25. Please do not encourage your non-Christian friends to accompany you during the Holy Week services inside the religious complex. The Holy Week service schedule is available now. Please collect a copy for your personal use at the exits of the church or the parish office. You could also find this in our church website at www.rosarychurchqatar.com. Sacrament of Confessions for Holy Week as preparation for Easter starting from March 19 to 23, Saturday to Wednesday. The priests will be available at the following timings: 5:30 a.m. to 6:30 a.m., 9 a.m. to 11 a.m., 5 p.m. to 9 p.m. The next baptism seminar will be held on April 4, Monday, 7:45 p.m. at the Sacrament Chapel. Mga paalala. Ang linggo ng Palaspas ang simula ng mahal na araw, kaya't inaanyayahan tayong magnilay sa mga sakit ng Panginoon at sa mga liturhiya ng simbahan. Bilang paggunita ng mahal na araw, inaanyayahan tayo sa mga sumusunod na wikang Tagalog na pagdiriwang ang banal na 3 araw o triduo ng sakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Huwebes Santo, March 24, ang misa ng huling hapunan ng Panginoon at paghuhugas ng paa ng mga apostol. Ang banal na misa ay magsisimula sa ganap na 8:45 ng gabi or 8:45 p.m. at ito ay gaganapin sa parish grounds. Biyernes Santo, March 25, 6:45 ng umaga, tayo ay inaanyayahan sa Daan ng Cruz o Stations of the Cross sa parish grounds. 8 ng umaga, sisimulan natin ang pagninilay ng sakit ng Panginoon at pagsamba sa krus sa loob ng simbahan. Sabado de Gloria o Easter Vigil, March 26, ang paggunita sa pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus ay magsisimula sa ganap na 7 ng gabi sa parish grounds. Mangyari po lamang na magdala ng kandila at tubig, bottled water, para sa pagbabasbas ng tubig. Pagkatapos din po ng misa, magkakaroon pa po tayo ng pagbabasbas
ng mga palaspas sa labas ng simbahan. Maraming salamat po. So yung mga Tagalog na celebrations natin, yung Thursday, 8:45 p.m. So sa labas ng simbahan. Yung Friday, next week, so yung mga regular naman ng Friday, 6:45, mayroon tayong Station of the Cross outside the church. At 8 o'clock, yung ating Veneration of the Cross. So yung Saturday, Easter Vigil, mag-start tayo ng 7 p.m. sa labas pa rin ng simbahan. Okay? So kaya tinatawag na Triduum. That is the 3 days. Thursday, Friday, and Saturday. Of course, the Easter Sunday also included in the Triduum. Okay? So that is the Paschal mystery of our Lord Jesus Christ. Kaya para makumpleto mo ang biyaya ng mahal na araw, so the Christians are encouraged to attend the 3 days of the Paschal mystery of our Lord Jesus Christ. But before that, the preparation for Easter, ang pinakamalagang preparation ay ang confession. So there are scheduled confessions in the church. So simula Saturday, dadating na Saturday, hanggang Wednesday. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, and Wednesday. 5 days. Okay? So ang timings niya ay 5:30 a.m. to 6:30 a.m. So kapag hindi ka pwede dyan, huwag kang mag-alala. May 9 a.m. until 12 p.m. Hindi rin pa rin ako pwede dyan, Father. Huwag kang mag-alala. Meron pa rin. 5 p.m. till 9 p.m. Kapag hindi ka pa rin pwede dyan, huwag kang mag-alala. Magbo-volunteer ako. 9 p.m. until 3 a.m. Exaggeration lang yun, ha? So, merong 5 p.m. hanggang 9 p.m. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, wala akong time. And that is the best preparation that we can prepare our own selves and our own life for this celebration of the Easter, the sacrament of confessions. So ito yung tanda ng ating pagbabalik loob sa Panginoon sa pamamagitan ng baptismo. Huwag kayong mag-alala. This year is the year of mercy. Whatever sins, it is forgiven when you go to confession. And the priest will never condemn you like the woman in the gospel last Sunday. Just like Christ. Because this year is the year of mercy. So the Holy Father said, just give the absolution. Forgive them. Of course, there are sins reserved to the Holy See. So, ibig sabihin, Santo Papa lamang ang dapat makapagpatawad. Ha? So, kapag may kasalanan kayong gano'n, talagang pupunta kayo sa Roma, mamamasahe kayo. Ha? Pero may ginawa si Pope Francis, no? Nagpadala siya ng missionaries of mercy. So, they gather in the Vatican, and the Pope appointed priests throughout the world. And they are given the faculty or the power to forgive the sins reserved to the Holy Father. So, kung tatanungin nyo ano yung mga sins reserved to the Holy Father, hindi ko matandaan lahat. I-google nyo. So, makikita ninyo doon. So, one of the example of that is the desecration of the Holy Eucharist. So, that sin is reserved to the Holy Father. Yung assassination of the Holy Father, I don't think may mag-assassinate dito sa banal na Santo Papa. So, those sins are reserved to the Holy Father. Pero for this year, there are missionaries of mercy. They are priests, ordinary priests, appointed by the Holy Father. But never mind those things. Alam ko wala kayong kasalanan against the particular sins. But the point is, all of us are encouraged to go to confession. God will definitely forgive all our sins. So,
Thursday, Friday, at Saturday. Magsitayo tayo ng mga may birthday. Mga birthday, happy birthday, panalangin natin sila. Ngayon ay manalangin tayo para sa mga kapatid natin ito, makabagi at mapagpalang Diyos. Hinihiling po namin basbasan mo ang mga kapatid namin ito na nagdiwang at diriwang ng kanilang karawan sa lingkod. Naway pagpalain po sila at ingatan at bigyan ng lahat ng pagpapala at biyaya na nagmumula sa iyo. Ganon din ang kanilang mga sa buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Manalangin tayo sa Hubalaya ng Awa. Panginoong Yesu Cristo, tinuruan mo kami maging maawain at tumulan ka at pinihang sino mang nalangin sa iyo ay nakakita rin sa amin. Mukhang ipagpapalitan at kami maliligtas na. Pinalaya kami Panginoon na magtitig siya sa Keo at Makeo sa paghaling sa salabi. Ang babae na naman niya at sa Magdalena sa pagkakalang at kaligayahan sa mga bagay na lumilipas. Kaya ito na kaya talo ang matapos ang pagkatapos at sa pagpatitig ang magnanakaw para iso aming ganan inumalang sa ating pinatutupor at ang mga salita sa babae sa pagkakalang na iyong pinili. Kung ba't mo lamang pinagkakaroon ng Diyos, ikaw ang nalilihin namin. Ang Diyos na nagpakita ng kapangyarihan sa awa at pagpapatawad. Ang simbahan na may magiging lamang nakakakita ng mundo ang Panginoon niya ng buhay at niluluhan. Niluluhan ang iyong mga lingkod na ipabalit din ang kahinaan upang makalabasa ang ibaga sa mga nasa kapanin namin ng kamanggalang. Nawa ang sinunod na na ipaparan ng pagiging at pagpapatawad sa Diyos. Isugo mo ang iyong Espiritu at pamanalin ang bawat sa amin ang kanyang pagkakaroon upang tumili ng awa ay maging may panahon ng kayanin ng mula sa Panginoon at ang iyong simbahan ay may nagdamang kasagal ay magagating ng kutubang maliitan sa mga mukha ipahulayan sa bayan sa mga natitiin at inalangapin at mapanambalik ang kaningin ng mga hinihiling namin ito sa tulong ni Maria inanakawa sa iyo at bubuhay ang pagkakaroon kasama naman ang nagsibigay sa amin at pasalan ng mga. Amen. So nais kong ulitin muli, next Friday, 6:45, Stations of the Cross, 8 a.m. alas 8 ng umaga, ang ating veneration of the cross. Sumainyo ang Panginoon. At nawa ay pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay ganap na humayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.